everyone! Welcome back to my channel. Ito ang vlog number 2 sa ating how to pass a program challenge using Trendline. So, nandito naman tayo sa bagong coffee shop and let's go! So, I will just give you a heads up na medyo hindi maganda naging unang week natin sa pagkuha ng ating funded account at naging aggressive tayo ng onte. But anyhow, safe pa rin naman yung account natin. So, ang nangyari is, nagka-draw down tayo last week kasi dahil dun sa news at nag-fake out, nagkuha ng liquidity yung market. We'll go to that specific trade later. So, meron tayong loss ng 1%. Okay, so profit loss is 53, babawi natin yan, $53. So, meron tayong current na 4,900. And then, may trading days, 2 days na tayo. So, 3 na lang at mapapasa natin yung 1 of the challenge dito. So, profit na kailangan natin ma-achieve is 400. At saka, dapat hindi natin maabot yung 346 na loss, else mawawala na itong account ito. Mabi-bridge na ito. And then, for today's loss, 0 siya kasi hindi pa naman tayo nag-trade for today kasi sarado yung market. So, bukas, inshallah. Then, puntahan natin kung ano nangyari sa trade natin ng last FOMC. So, I wanted to make sure. Okay. So, pinakaunang trade pa naman, di ba? May excited ka kasi nandun na yan. So, nag-trade ako na yung lot size is very good naman. Hindi naman ganun ka-aggressive. Aso nga lang, fake out tayo. Kinuha na yung liquidity sa 4 hours natin na trend line. So, nag-sell ako. At, ayun. And then, laki yung loss natin dito. Ayan, ito yung mga losses natin. Pag mga negative yan, mga loss natin. Nung nag-sell tayo ng FOMC. At saka, nakakainis pa. Nung isang araw din, pagpunta namin dun sa Mayriga, sa night market, nag-trade kami dun at nagsabi yung isang coaches na, huy, ay may ano, kasi hindi ako nakatingin sa news. So, may nagsabi na may FOMC nga daw na news. So, syempre, tingnan na natin yung market. Nararamdaman nyo na ba to or na-experience na ba to once in your life na nag-trade kayo, tapos naka-data lang kayo kasi nasa labas kayo. And then, clinic mo siya ng one time. Hindi siya nag-appear na order filled na ba, na sell na ba or na buy na. So, ginawa ko, tinatlo ko. So, pag pindot ko, naging 4 pa sila. So, ang dami na. Mas lalo yung puso ko nun. Buti na lang talaga, kailangan talagang pigilan mo talaga yung emotion at saka yung lot size. Tama lang talaga para hindi mo ma-breach kasi ang total loss ko on that day is $165. So, very bad siya. And then, after 2 days pa ako bago or 1 day, napahinga ako ng 1 day na hindi ko siya ginalaw para yung emotion ko is hindi na ma-attach dun sa ano na yun, sa loss na yun. And then, ang maganda naman is, nung nag-trade ako ulit, kasi fresh na, nakalimutan ko na yung talo, pero kailan ko naman na may babawiin ako. So, unti-unti naman ako so may binigay naman si market na magandang setup na break niya yung trend line natin. So, ayan, kapag enter tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, quick scalping ako nito. So, 6 tapos nakapag ilang pips to. So, $9 each or $8 each. So, at least unti-unting nabawi naman yung ano. So, after nito yata parang nagpahinga ulit ako kasi ayoko talaga siyang mag-reach. And, yun lang talaga ang kailangan ng isang trader. Pag alam mong nananalo ka na at alam mo yung tumataas na yung emotions mo, hindi mo talaga siya dapat na, sige pa, magaling ako. Talagang self-check ka sa sarili mo na, wait, sanali lang, masyado na akong masyado na akong believe sa sarili ko, baka kunin lahat ng ni market yung panalo ko this day. So, parang huminto ako this day, and then, nag-trade ako ulit, and then, pero, kinokontrol ko talaga, nakikita nyo naman yung lot size ko, sobrang control, 0.02 na pinakamalaki. Then,
Kasi ayoko talaga siyang ma-reach. Ayan. So, may mga profit na tayo na may $1, yung quick scalping natin. Ayan. So, umuunti-unti na lang yung negative natin. Ito yung pag may negative yan, talo yan. Ayan. So, ayan. Nag-unti-unti naman siyang nabawi. Until yung 165 natin is nabawi. Nagkaroon tayo ng ano na lang 53 na loss, profit loss. So yun na lang babawiin natin and then hanggang makuha natin yung profit na 400 para mapasan natin ang phase 1. So maganda kasi yung average win rate naman natin using trend line is 66. So maganda talaga siya, kaso lang hindi ko lang talaga siya sinunod, and then masyadong naging emotional. So hindi siya talaga maganda pag nilagyan mo ng emotions. So ayan na. So ayan, naging talo at unting bumabawi. So yan yung mini streak natin. So nung 10 talaga, tapos nagpahinga talaga ako dito. 11 parang walang entry yata, walang entry. Tapos nung 12, ang ganda yung market. So nagano tayo, tapos steady na. Ang galing ng funded next na to kasi meron silang ganito stats. So sa USD at saka Euro USD, yung Euro USD accident lang to na entry kasi hindi ko siya napalitan sa MetaTrader 5 na Euro USD pala, kaya nakapasok sa trade. Nilabas ko lang siya agad kasi hindi ko naman kung ano saan papunta yung market na. So far, yan ang status natin sa ating 5K funded account. So, samahan niyo ako. Within this week, mag-attitude ako. So, ayoko kasi itong i-treat na sobrang, maraming pressure sa likod na, kailangan mo pasakan. Hindi. I-enjoy ko tong journey na to. Kahit 1 trade a day, kung pwede. Kasi unlimited naman eh. So, unlimited naman to. Wala tong expiry. So, hanggang mapasa natin to, let's go. Pero, ihinay-hinay natin at kasamahan niyo ako sa magiging journey ko nito. At thank you for watching. At kung may mga recommendations kayo, kung ano yung pwede kong gawin na masuggest nyo, please just comment down below and let me know kung paano baka makatulong sa akin, especially yung mga ano na dyan. Just let me know, don't hesitate po, or DM nyo ako. So far today is Sunday, December 14. So bukas for sure mayroon tayong open na trades, at least maka 3 trading days na tayo. Last 2 days na lang, and pwede natin mapasa yung one of the checklist here. Yan. Tapos profit, para mag-focus na din tayo sa profit. Ayan. So yun lang po for today. Thank you. Bye.